Singaw, masakit na singaw, ano ang gagawin ninyo sa bahay ninyo, paano ito tatanggalin, ano ang ating mga home remedies. Kadalasan, gagaling din ang ating mga singaw sa loob ng 2 linggo. Merong mga tinatawag na simpleng singaw, nangyayari sa atin to 3 hanggang 4 na beses sa loob ng 1 taon. 1 linggo, mawawala na din. Pero merong komplikadong singaw, ito yung masakit. Tapos malalaki yung mga singaw mo, 1 buwan bago matanggal o gumaling, baka mahina ang immune system mo. May mga sintomas ang singaw. Saan nakikita to? Kadalasan meron dun sa labi, dun sa gilagid, dun sa gilid o harapan ng iyong dila. Tapos sa ngala-ngala. Yung iba doon tumutubo sa iyong tonsils. O kaya naman dito sa dulo ng iyong molars. Minsan dyan sa 2 yan, tumutubo ang iyong mga singaw. Napakasakit, napakahapdi. Ito po ang mga dahilan bakit nagkakaroon ng singaw. Maaring dahil sa bacteria o fungal infection kasi madumi yung bibig, hindi nalilinis ng madalas yung ating bibig. Yung mga bata nagkaroon ng braces. Kapag matanda, baka ill-fitting o hindi sakto yung kanilang pustiso. Yung iba naman kung makagamit ng toothbrush, ang tigas-tigas. Tapos pag nag-toothbrush pa, talagang sobrang diin. Kaya nagkakasugat-sugat dun sa inyong mga gilagid. At pag matigas din yung toothbrush, magkakasugat din pati ang inyong dila. Mahina ang immunity o baka naman kulang ka ng iron, ng folate at saka ng vitamin B12. Madalas din nakagat o minsan naman nabunggo, nag-i-sports. Pero kadalasan kapag kumakain at hindi focus sa pagkain, nakakagat natin yung dila natin, yung labi natin. Dito din sa gilid ng iyong pisngi o ng iyong cheeks, di ba, nakakagat mo din dyan. Madalas makagat yan kung hindi ka focus o may iniisip o nagsasalita habang kumakain. Yung sugat na yon, maaring pagmulan yan ng singaw. Yung iba sumasabay dun sa kanilang impeksyon. So tignan nyo kung merong kasabay na lagnat, lalo na sa mga bata. May mga hormonal changes din, nagbabago-bago yung hormones natin, lalo na kapag pregnant. Yung mga sobrang stress na tao, maaring nagkakasingaw din. O yung mga kulang sa tulog, kaya bumababa ang kanilang immunity. Or allergic dun sa ginamit na toothpaste o allergic sa nakaing pagkain. Yun po yung mga kadalasang dahilan. Ang isa pang dahilan, baka naman laging tuyo ang iyong bibig. Pwede din dun sa mga diabetiko. Yung iba naman, sobrang talim ng kanilang ipin kasi napingot o matulis yung kanilang ipin. Yung iba napaso sa sobrang init nung iniinom na kape, tsaa, sabaw, o kaya sobrang init ng pagkain kinain. Meron po tayong mga home remedies, pero kapag sa tingin nyo ay napakalala na o kailangan nyo nang humingi ng tulog, ang mga doktor na pwede ninyong puntahan, pwede ang dermatologist. Pag problema dun sa ipin, pwedeng pumunta kayo sa inyong dentista o kaya naman sa mga ENT doctors, yung mga ear, nose, and throat doctor kasi madalas nga yung singaw sa bibig at sa lalamunan. So sila ang mga gumagamot. Ito yung mga pwede natin gawin sa bahay, home remedies, or maaaring binigay ng inyong doktor. Merong mga tinatawag na gel or paste na pwedeng ilagay dun sa masakit na singaw. So ipapahid nyo lamang, kumuha kayo ng cotton buds at ipahid ninyo. Ang mga example nun, yung mga Oragel o Dactarin, pantapal yon dun sa sugat na galing dun sa singaw. Pwede rin yung mga mouthwash na walang alcohol kasi mahapdi kapag may alcohol, lalong hahapdi. So yung mga non-alcoholic na mga mouthwash, pwede din yung mga chlorhexidine, katulad ng mga Orahex, at yung mga dermatologist, katulad ng dermatologist namin, si Dr. Patricia Tino sa Makati Med, sabi niya, yung may mga spray na pwedeng makaalis ng mga sakit o kirot dun sa ating bibig. Ang example na pwedeng bilihin natin, yung mga
Camilo-san, example din yon. At sabi ng aming dermatologist, palitan ng ating toothpaste. Maganda yung pang-sensitive skin, yung white lang, walang kulay. Anong mga example nito sa grocery? Pwede yung mga Sensodyne, Dentiste, yon, walang kulay at pang-sensitive skin. Ina-advise din ng mga doktor na uminom kayo ng vitamin C na may zinc or isang multivitamins everyday kasi baka kulang ka nga sa nutrisyon. Nakakatulong din ang mga probiotics, prebiotics, postbiotic capsule, at pwede rin uminom ng mga Yakult or yogurt para sa good bacteria. May mga pagkain na dapat nating iwasan at mas pwede nating kainin. Katulad ng iwas po tayo doon sa mga matatalim at matitigas na pagkain. Katulad ng mga chips, pretzel, yung mga sobrang asim. Kasi pag maasim yung ating kinakain, mas sasakit yung ating mga singaw. At huwag din masyadong maanghang kasi masakit yon. Huwag sobrang init. Pero maaaring makatulong yung medyo malamig. So yung mga malalamig na inumin, pwede din yon. Laging maglilinis ng inyong bibig. So, magmumumog o kaya ay magtutoothbrush para hindi magkaroon ng impeksyon. Yung mga dental products, iwasan po natin na nagko-contain ng tinatawag na sodium lauryl sulfate o yung SLS kasi nagkakos din yan ng allergy sa ibang tao na magkakos ng pagkakaroon ng singaw. So, may mga tao allergic po dyan. Laging magpo-floss. Mga vitamins, pwede din. Pwede tayong magmumog, mainit-init na tubig. Sa isang cup, 1/4 kutsarita ng asin. Imumog mo mga 20 to 30 seconds. Tapos, pwede mong idura. Makakatanggal din to ng mga kirot na nararamdaman natin. Pwede din tayong uminom ng chamomile tea with honey. Kasi mas marerelax ka para sa mga taong stress. Tsaka nakakatulong dun sa kirot. Yan, sinabi nga po, itong mixture ng salt and water, nakakatulong po yan. Dun sa mga batang nilagyan ng braces, pwede tayong maglagay ng wax. Sa mga tao na nagka-crack yung mga lips, pwede tayong gumamit ng mga lip balm, katulad nito. Huwag po tayong subo ng mga ballpen, pencil sa ating bibig at huwag kagat ng ating mga kuko kasi maaaring mag-cause ng trauma o injury o sugat dun sa ating bibig na pwedeng pagsimula ng singaw. Pag kumakain, focus lang dun sa kinakain ninyo para hindi nyo makagat yung labi ninyo o yung gilid ng inyong cheeks. Pili po tayo ng mga malalambot na pagkain. Tama lang yung temperature. Tapos pwede din tayong kumain ng mga green leafy vegetables kasi meron tong iron, folate, at saka mga vitamin B12. Tapos tignan nyo din sa mga bata or sa matatanda, baka naman candidiasis o fungal ang dahilan nung kanilang singaw. Or kaya naman baka yung anak nyo may hand, foot, and mouth disease. Autoimmune ba? O alam nyo may problema kayo sa immunity? Or sumasabay ba sa mataas na lagnat o trangkaso ng bata? Baka merong tinatawag na gingival stomatitis. So pwede nyo ring dalahin ang inyong anak sa isang pediatrician. Uminom ng sapat na tubig. Pag adults, 8 to 12 glasses of water para hindi very dry ang ating bibig. Tapos, tatanong nyo sa akin, nakakahawa ba ang singaw? Hindi po nakakahawa ang singaw. Nangyayari po ito sa isang tao. Iba po yung mga sores o yung mga sugat na nakakahawa sa ibang tao. So sana gumaling at malagyan ng lunas ang inyong mga masasakit na singaw. Salamat po.